Hello, magandang umaga, magandang hapon at magandang tanghali sa inyong lahat. Depende kung anong oras niyo ito napapanood 'no. So pag-usapan natin, alam ko napanood niyo yung ano, napanood niyo yung, ah, interview ni Makagago kay The Kings 'no, si Sir Erwin 'no. Nagkaroon siya ng interview kay The Kings tapos sinabi ni The Kings dun, hindi ko makakalimutan itong part na 'to 'no, talagang tumimo ito sa utak ko. Ang sabi ni The Kings dun, "Kapag ikaw ay sumunod ka kay Norman, masisira ang buhay mo." 'No, masisira ang buhay mo. Ngayon, bigla akong naisip at nagkaroon ako ng idea dito sa topic na ito. Kasi unang-una, naalala niyo ba yung sinasabi ko sa inyo, kung sino yung mga magpapa-interview supposedly dito kay, Makagago na susunod, dalawa yun, eh. In fact, actually tatlo sila. Yung isa dun na-record na, ewan na lang natin kung kailan ipapalabas. So, hindi pa natin alam kung kailan ipapalabas 'no. Tapos itong isa, sasabihin ko na sa inyo, si Lemor. 'No, si Lemor ay interviewin dapat ni FLM kaso 'yun hindi nga natuloy, 'no, hindi na matutuloy as of this recording, 'no. At ang balita ay natatakot daw ito si Lemor kay Norman, yung mga alagad niya. Ngayon baka nagtatanong kayo, ano nakakatakot kay Norman? Maraming nakakatakot kay Norman kasi dati lalo na, marami siyang followers na handang-handang makipag-away para sa kanya, 'no. Ngayon nasaan na sila, nasaan na yung mga followers niya? Okay, nung ako ay pumunta dito sa FLM Nation, FLM community, nung nag-start na akong pumunta kay Bungo, ito yung yung apat na tao na kilala ko 'no, sa FLM Kulaong Nation 'no. Nag-start tayo kay Ma'am Yama 'no. Sa mga hindi nakakakilala, sa mga ngayon lang nandito sa Kulaong Nation, si Ma'am Yama ay sekretarya ni FLM. Hindi natin alam kung yun yung title niya, eh, secretary. Pero katulad ni Sec AC dati 'no, kung naalala niyo si Sec AC, 'di ba dalawa yung sekretarya niya na tinatawag niyang secretary. Si Sec AC dati, secretary din yung pangalan niya, pero hindi naman talaga siya secretary. Ngayon ito si Ma'am Yama, hindi rin naman siya ay secretary sa pangalan, pero hindi natin alam kung yun ba talaga yung ginagawa niya bilang ano, 'no. Pero definitely malapit siya kay FLM ngayon. Nasaan na siya ngayon? Nasa Cambodia na siya, yata 'no. Nasa Cambodia o kaya Myanmar, basta somewhere sa Southeast Asia 'no. Away from social media 'no, hindi na siya sumasama sa social media ngayon. From time to time lang katulad nung umakyat siya dun kay Leon, 'di ba? Tapos okey, so pagpatuloy natin 'no. Ito naman wala ng social media presence si Ma'am Yama ngayon 'no. Ah, Parang iba na yung kanyang ginagawa, which is good 'no. Kaibigan namin 'yan si Ma'am Yama 'no. Na nakakausap namin 'yan lagi dati 'no, may GC nga kami dati pangalan BFCI with Ma'am Yama. Okey, so punta tayo dito kay Lemor. Si Lemor, siya yung host ng channel ni FLM. Nung time na nakulong si FLM, talagang binuhat niya yung channel ni FLM 'no. Hindi niya kailangan si FLM, actually kung papansinin ninyo malakas yung channel ni FLM nun nung si Lemor yung host 'no. Nung nandun na si FLM tignan niyo unti-unti na nagsiwalaan yung mga tao 'no, kasi may something dito sa ugali ni FLM 'no. Okey, so paano ba tinatrato ni FLM yung kanyang mga kaibigan? Ano yung mga nagtatanggol dito kay FLM, remember na hindi kayo kilala nitong taong ito 'no, hindi kayo nito nakakasama. Ito namang taong ito yung nandito sa may kanan kung nakikita niyo sa kanan ng screen, yan ay si Lemor 'no. Yang taong yan ay nagpapakapuyat kay FLM para makakuha ng sobrang daming palipad, nagpapakuha yan ng palipad na ganyan. Nagla-livestream yan hanggang madaling araw, magmula gabi hanggang madaling araw 'no, para makita yung mga OFW. Tapos nung nakalabas na si FLM, tignan niyo kung paano.
kung paano si FLM tratuhin yung taong yan, no? Ayan, ay nga pala, si oh, huwag mo akong i-interrupt, nagsasalita ako eh. Bumaba ka na kaya? boss. Gusto mo? Sorry, boss. Nagsasalita ako, okay? Napakabastos, no? Well, alam naman natin, sabihin natin na naiinis siya doon sa part na yun. Pero well, you can be civil para may dignidad pa rin yung tao, hindi yung pinapahiya mo on air, no? Tapos at the same time, hindi niya yata naintindihan yung tinatawag nating latency. O basta yung may delay ng konti kasi hindi real time yung pagpapadala ng mensahe. Pag nagsasalita ako ngayon, hindi yan real time na nakakarating doon sa mga kasama ko sa live stream. Bakit? Kasi nung dumadaan na yan sa, although of course mabilis, pero may delay yan ng konti. No? Ngayon hindi niya naintindihan na nagsasalita si Lemor nung time na para sa kanya, sa side niya, wala namang iba nagsasalita. So magsasalita siya. Tapos hindi niya alam na nung time pala na yun, nagkakasabay sila. Okay, ganun yung ganyan yung ano, no. Panoorin natin, baka sabihin niyo chamba eh. Panoorin natin mula simula. Ayan, ay nga pala, si oh, huwag mo akong i-interrupt, nagsasalita ako eh. Bumaba ka na kaya? Boss. Gusto mo? Sorry, boss. Nagsasalita ako, Sobrang okay? bastos. Mami Flor, Sobrang bastos, no? Sobrang bastos. Okay, so ano nangyari kay Lemor at nasaan na siya ngayon? Right now, meron pa ring social media si Lemor pero hindi na siya nagla-live stream araw-araw katulad ng ginagawa niya para kay FLM. Ang ginagawa niya, parang ano, basta ang lalayo na agwat, months yung inaabot, weeks yung inaabot. Tapos mga 200 plus yung viewers niya. Malayong-malayo sa nakakamit niyang viewers na 2,000 2,000 at a time. Tapos pagtapos ng live stream niya, umaabot ng ano yun, ng 100K, umaabot ng 150,000, 400K yung nanood sa kanya. No, malayong-malayo yun sa ganun. Nung dati nung kasikatan pa ni FLM doon sa kanyang tinatawag na mansyon, no. Ulitin ko ha, nung nawala na si nung nawala na si FLM, nung nawala si FLM kasi nakulong siya, nanatili yung channel, naging malakas, no. Tapos nung bumalik si FLM, alam niyo na kung ano nangyari. Kasi ganyan yung ugali niya, no. No, okay. So tuloy natin, no. Dito tayo. Okay, si Dong Batalan, no. Ano na si Dong Batalan ngayon? May post siya nung isang beses, ang sabi niya wala na daw FFCI at wala na siya sa FFCI. Tapos naiinis siya kapag nababanggit yung pangalang FLM sa kanyang channel, sa kanyang Facebook account. May sinabihan pa siya na kasamahan namin na hindi lang si FLM ang may pera. Ako din may pera din. Parang naiirita siya na binabanggit si FLM, no. Okay, so kung di niyo na itatanong, tumakbong vice mayor yan ng Las Piñas, natalo siya. No, natalo siya. Tapos at the same time, ngayon nagbebenta na siya ng pekeng relo. No, kaya kung nakikita niyo yung mga relo na gamit ni FLM, galing kay Dong Batalan yun malamang, no. At syempre baka hindi yun orig, no. Well, binibigyan ko ng benefit of the doubt kasi baka nga naman orig yung mga yon. So, ngayon ano na siya? Wala. Yung kanyang profile picture, hindi, I mean, wala na. Yung ibig sabihin, wala na siya sa public eye. Hindi katulad dati, lagi nating nakikita to si Dong Batalan. No, araw-araw, no. Tapos bukod sa wala na siya sa public eye, yung kanyang profile sa Facebook ay nilock niya para hindi natin makita masyado. No, kasi araw-araw dinadagsaran kasi ng basher yan eh. Tapos nitong inano siya, nung in-expose siya ni Makagago na nagbebenta siya ng pekeng relo, nag-ano siya, nag-private siya. No. Okay, so ano ba si Dong Batalan sa dito sa Kulaong Nation? Masasabi natin na lahat ng kalokohan ni FLM kasama siya. Hindi siya kasama sa human trafficking, of course, kasi noong time na yon nagtatrabaho pa siya sa mga ongpin, no. Pero nung after nung nandito na siya kay Kulaong, lahat ng bidding ni Kulaong, lahat ng mga gusto niya mangyari, ito yung kanyang kanang kamay.
magkaroon ng PhD. Pareho sila, may PhD sila galing sa Brethren School of Theology. Okay, magpapadala ng pera. Alam natin na lahat 'yan napunta kay Lemor. Ay, I'm sorry. Alam natin na lahat 'yan ay dumaan kay Dong Batalan. Hindi ko sinasabing kay Dong Batalan napunta. Alam lang natin na sa kanya pinadaan. Sa kanyang account, 'di ba? Okay, punta tayo dito sa pinakahuli, no? Pero pinaka-favorite ko. Si Ferdinand Baarde. Okay, so ano ba si Ferdinand Baarde? Wala siya sa inner circle ni Culaong. Pero umaasta siya na kasama siya sa inner circle. Yan yung isa sa mga pinakasinungaling na taong makikilala mo. Handang-handang magsinungaling, magkasala para lang ipagtanggol yung kanyang idol na wala namang pake sa kanya, no? Sabi niya among sa mga kasinungalingan na sinabi niya through the years ay nakita daw niya yung birth certificate ni FLM na may pirma ni Pacifico Marcos. Alam natin na wala kasi 'di ba binasa natin yung desisyon ng korte ayon sa anti-alias law, no? Ang pakilala nito ni Baarte sa mga nakikinig, constitutional law expert daw siya. Pero nung nung pinapanood ko sa professor namin, yung mga pinagsasasabi niya, tinatawanan nitong taong ito. Tinatawanan. Sabi, bakit gano'n sarili niyang interpretasyon yung binabanggit niya? Hindi na yun yung interpretasyon sa ligang batas, 'no? Kahit alam niyo yung yung prescription, hindi hindi niyan alam. Kahit yung presumption, hindi rin niyan alam. Pero expert siya, 'no? Ano yung sabi niya sa channel niya, panoorin niyo yung channel niya. 'Pag nanood kayo dun at nagpapansin kayo dun, kausapin niyo siya dun, 'no? Tanong niyo sa kanya kung bakit hindi na niya pinagtatanggol si FLM ngayon. Pero dati halos handang-handa siyang magkaroon ng kasalanan, 'no, magsinungaling para dito sa taong 'to na wala namang pake sa kanya. Ngayon subukan niyo, tanong niyo sa kanya bakit hindi na niya pinagtatanggol si FLM ngayon, 'no? Kinalimutan niya na tinanggal na niya yung picture ni FLM dun, 'no? Tapos wala, hindi na niya ina-acknowledge. Natauhan ka na ba, Ferdinand Baarde, 'no? Okay, so, hindi na niya pinagtatanggol, 'no, yung taong ito. Gusto ko din sabihin na itong si Ferdinand Baarde, ang claim niya siya daw yung nag-iisang bass soprano sa buong mundo, pero wala namang nakapag-verify nun, siya lang. Constitutional expert daw siya, pero wala namang nag-verify nun, siya lang, 'no. Tapos, ano daw siya, economist, 'no, expert daw siya ng economy, pero para sa kanya, nung tinry niyang ipaliwanag yung inflation, sabi niya wala naman daw problema sa inflation, 'no. Walang problema sa inflation kung tumataas din yung sahod, 'no, at saka dumadami din yung puwedeng mabili. Ibig sabihin yung products sa market, yung products and services mas marami, 'no. Kaya kung magkakaroon ng inflation, okey lang yun, 'no. Kasi 'pag maraming product sa market, ibig sabihin maganda yung economy. Pero kung may inflation pero hindi naman nadadagdagan yung sahod, at the same time yung production ng products at saka ng services hindi naman tumaas, so wala, burden lang yun. Pero hindi niya yun alam kasi sa utak niya expert na siya, 'no. Okay, tapos at the same time, nawalan siya ng channel kasi na-yellow dollar sign siya. Ano ba nangyayari 'pag na-yellow dollar sign? Ako na magsasabi sa inyo 'pag nagkakalat ka ng misinformation, 'no. Panoorin niyo yung channel niya, 'no. Ike-claim niya dun from time to time na criminal profiler siya, pero wala, sinabi niya lang yun na siya ay criminal profiler at no, hindi siya nagsisinungaling, 'no. Hindi siya nagsisinungaling, naniniwala siya sa sarili niyang hangin, 'no. Okay, itong mga taong ito yung mga naging enabler at mga naging kasangga nito ni FLM nung time na ako ay pumasok sa Kulaong Nation. Sila na yung mga naabutan ko. Si Ma'am Yama yung secretary, 'no? Si Lemor, 'no, yan yung host ng kanyang channel, 'no? Nagpupuyat yan araw-araw, 'no, para lang makakuha ng palipad si FLM, 'no? Si Dong Batalan yung kanyang kanang kamay. Tapos itong taong ito yung tagapagtanggol ni
Araw-araw nag-aano yan, nagla-livestream yan. Kini-criticize niya yung korte, 'no, pero di naman siya pinapakinggan. Nung nakalaya si ano, nung nakalaya si Bong Navarro, ang sabi niya, siya daw yung may dahilan kung bakit nakalaya si Bong Navarro kasi daw inaraw-araw niya. Well, anyway. So, ano, mag-ano kayo, meron pa akong ipo-post dito, 'no, debate 'yon. Ang kalaban ko ay isa na namang, debate ko 'yun na naganap nung way back, 'no. At if you may, panoorin niyo, 'no, at mag-subscribe kayo sa channel ko. Hit the notification bell at magkita-kita tayo ulit. Meron pa akong i-upload, 'no. So, goodbye.